po sa gabing ito. Magandang gabi po. Magandang umaga po, Apo. Maligayang panunood din po sa mga kapatid nating sumusubaybay sa gawain ng Kapatirang Dimay Mercy sa pamagitan ng ating website. Magpurit magpasalamat po tayo at muli ay tinipon tayo ng ating Ama upang pagsalusaluhan ang mga banal na aral na iluluwal ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Bago po natin pagsalusaluhan ang pagkain magdudulot ng kalusugan at kagalingan sa ating katawan at kaluluwa, ay pakinggan po muna natin ang mga kapatid nating magpapahayag ng mga kadakilaan at kahiwagaang pinadama sa kanila ng ating Panginoon. Ang una pong magbabahagi ay ang ating pong kapatid na si Tita Mirna, Nanay Mirna. Mamaya na daw po muna. Si kapatid na Junior Cow. Papuri sa iyo, dakilang Ama, purihin ka at pasalamatan sa bawat araw ng aming buhay, kung paano kami tinitipon sa dakong ito, sa pangunguna ng Banal na Espiritu, makita namin na ngayong kadakilaan at mapahayag namin ang bawat kaganapang ipinagaganap mo sa bawat buhay namin. Magandang umaga po sa gabing ito. Buhay po bang Diyos? Hindi ko po alam na kayo magpatatayo ng Ama sa gabing ito, ngunit napakabuti po ng Diyos. Bagamat tayo mga langilan lamang, napakapalad natin sapagkat napili tayong makinig sa banal na salita ng Panginoon. Ano nga po ba ang may babahagi natin sa dakong ito, kundi yung mga naganap sa ating buhay, yung sa ganang sa akin po, yung pong mga natatamok sa dakong ito, napakadami po. Kagalingan ng karamdaman, ang kapayapaan sa bawat araw, yun po ang isang hindi ko makita sa sanlibutan, kundi sa dakong ito bilang sa banal na Espiritu, sa katawan ng mahal na Apo. Kaya lagi kong pinapupurihan at pinasasalamatan ng Panginoon sa kabila po ng mga pinagdadaanan. Nandun po yung kapanatagan sapagkat tunay po na ang Diyos. Kapag kumilos po sa ating buhay, meron man tayong mga dalahin, napakagaang pinadadala sa atin ng Panginoon. Sapagkat ako po bilang isang alagad na niniwala po ako at nagtitiwala sa Panginoon na yung pangakong pinapangako ng Panginoon sa atin na alam ko pong makakamta natin yun sa tamang panahon na itatakda niya. Sino man po sa atin, kung mayroon po tayong mga hinahangad o anuman sa ating buhay, may takda po ang Ama na ipagkakalob niya sa atin sa tamang panahon. Kaya pinapupurihan at pinasasalamatan ko ang Panginoon sapagkat yun nga po yung bawat kagalingan sa pagtitiwala natin sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, nakakamta natin dito sa dakong ito. Bagamat maraming bawat isa sa atin, meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, magtiwala lang tayo sa tuwina sa Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, makakamta natin yung hinihingi natin sa Kanya. Subalit ang paglapit natin sa Ama, mga kapatid, tunay na may kaakibat na habang tayo lumalapit, lalo tayong binibigyan ng pagdalisay. Yung pong pagdalisay na yun na kapag po tayo nagtiwala at nanalig sa Kanya ng totoo, talaga pong ipadadaman sa atin ng Ama na siya nakagabay.
na ano man yung bagay na yun, karamdaman man o kakulangan man sa ating buhay, sa financial o anumang bagay, nakakaraos tayo. Kailanman hindi tayo magugutuman sapagkat ang katotohanan sa pagtitiwala natin sa Panginoon sa dakong ito na talaga na siguro po bawat isa sa atin naririnig naman natin at nadadama natin na kung paano kumilos ang Diyos na buhay. Talaga pong wala na po tayong matatagpo ang ganito na talagang ang banal na Espiritu mismo ang nagpapadama sa atin kung ating tatanggapin. Yun po ang isang bagay na talagang natamo ko sa dakong ito sapagkat saan man ako dako pumaroon na pinahihintulot ng Panginoon sapagkat nakikita ko po ang kakulangan ng tao talaga na talagang masasabi kong nabilang ako sa mapalad sapagkat yung bagay na natamo ko sa dakong ito, hindi pa nakikita ng ating mga kapatid doon natatamo sapagkat kapag ka hindi pala kalooban ng Ama na mapunta ka sa dakong ito, hindi po talaga magaganap. Kaya napakabuti ng Diyos sa tayong naririto. Binigyan tayo ng pagkakataon na makapakinig at madama natin ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya papurit pa sa salamat po sa Ama sa tuwina. Yun lang po ang maibabalog sa Kanya. At yung pagpapahayag ng ganitong bagay na talagang anumang bagay na nagaganap sa ating buhay, talagang ibalik natin sa Panginoon ng parangal at papuri sa pamamagitan ng paglalahad ng mga bagay na ipinagaganap niya sa ating buhay. Alam ko po bawat sa atin mayroong kaganapan na kung minsan hindi natin ang babatid na gawa na pala ng Diyos sa ating buhay yun. Yun po ang marapat nating pasalamatan sa Panginoon sapagkat sa tuwin na tayo nagpupuri at ibinabalik natin ang parangal sa Kanya. Lalo po siyang nagagalak sa atin. Kaya muli po palakpakan natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat po. Salamat po kapatid. Ang susunod pong magbabahagi ay ang ating Nanay Mirna. Papuri po sa iyo, dakilang Ama. Sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong walang hanggang kadakilaan, sa iyong pag-ibig na walang hanggan, sa lahat-lahat ng pagkilos mo sa aming mga buhay. At sa mga halimbawang ipinatutunghay mo sa amin, upang higit kaming maging matatag at maramdaman namin ikaw ay tunay na buhay. Pagharian mo po kami, Ama. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay ang Diyos. Mayroon na pong ilang araw, mga kapatid, na niloloob ng ating Panginoon, ako'y tawagin sa harapan at alayan siya ng awit. Sapagkat ito po ay maigting kong kahilingan sa Kanya. Bagamat may sinuway ako sa kaukulan na kuminsan sabi ko sa sarili ko, Ama, batid ko po at inaangking ko po, hindi ko kayo pinangunahan sa aking desisyon, kundi sa tuwina, ang aking espiritu ay nakadulog sa anak mong kinalugdan sa mamagitan ng kapangyarihan na alay mo at bahagi sa Kanya. At ang kahilingan ko po sa Ama, hindi ko man matugunan ng ibang gampanin, sa kalooban mo'y gamitin mo ako kung sa pamamagitan ng pag-awit ay awitan kita. Salamat po, Ama. Subalit, nagpupimiglas po ang aking damdamin na magbahagi ng gatiting na bahagi at kung kalooban niyang ako'y umawit, aawitan ko po kayo, Ama. Napakadakila po ng Panginoon sapagkat kapag tuwirang naramdaman mo siya, minsan kahit naglalaba ka,
kahit nagluluto ka, kahit kumakain ka, nagbabahagi ang Espiritu sa iyong katauhan. May mga tanong ka, sinasagot niya. Bakit ko po nabahagi ito? Kanina pong nasa taas kami habang hinahaplos ko po ang ilong ni Mother Marisa. At bago siya dumating, hinahaplos ko ang anak na Emma. Salita ng salita ang bibig ko. Sabi ko, anak, bakit nga ba tayo sa bawat araw ay nagdudumali ng pagtungo dito sa dambana? Kung wala tayong nararamdaman na ang Diyos ay buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung pong mga tanong na sinasagot na hindi mo man binubuka yung labi mo. Bakit nga ba pagtungtong ng alas 11 o alas 11:30, nagdudumali ng mga paa mo na kumilos, magdumali, bagamat kung magkaminsan nahuhuli sa pagtugtog ang kapatid. Batid ko po natutunghayan ng Ama ang kaukulan, sapagkat ang amin pong service na tricycle minsan may susunduin pambata, kaya po nag-aalanganin. Humihingi po ako ng paumanhin. Bakit sabik na sabik tayong makinig ng banal na salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Apo kung hindi tayo nabubuksan? Bakit sa kabila ng mga pagdalisay, lumalakas ang ating espiritu? Amen po ba? At bakit hinahanap ng ating mga katawan? Yung mga kapwa natin, nakapupulutan natin ng kapwa lakas ng espiritu. Bakit? Ito pong mga katanungang ito, sinasagot ng Diyos sa isip ko. Anak, marapat ka pa bang malumbay? Halimbawa sa inyong pamilya, mayroon kang isang kapatid o dalawang kapatid na nagdaranas ng pagdalisay o pagsubok. Samantalang may mga kaparaanan naman ako upang matugunan ito. Alam niyo po mga kapatid, tuwiran ko na pong ihahayag kung ano yung mga pagsubok na yon. Halimbawa po, yung minsan sa isa, sa pamilya, parang pinahihintulutan ng Diyos na may naghihikahos, na parang sapat-sapat lang. Amen po ba? Ito po'y katotohanan gusto kong ilahad. Ano ang nagdudulot ng lakas sa akin? Sapagkat sa kabila ng lahat ng yaon, nakikita niyo po ang kalusugang binibigay ng Panginoon Diyos sa akin. Nasa kaparaanan yon, maaring ako'y ginagamit ding anghel ng Panginoon kung halimbawa sa kapatid mo'y may nangangailangan. Ano po yung ibinigay na halimbawa sa akin ng Panginoon? Hambing po sa katauhan ng mahal na Apo, ni Mother Marisa, sila mabibet na ginagamit na anghel ng Panginoon sa kung saan saang pinadadapo ng Ama. Kay laki ng gampanin nilang ginagampanan. Yan po dinadatal sa kaisipan ko. Bakit ko po naihahayag ito? Sapagkat ito po yung napagdaanan ko. Ako po ay nanahan sa dormitoryo ng kung may ilang taon. At doon ay pinatunghay sa akin ng Panginoon simula sa pasimula kung ano ang kanilang mga ginagampanan. Hindi ko na po iuuleres lahat sapagkat ang Ama na po ang nakababatid at maging kayo po sa inyong kaisipan ay mapag-aaralan ninyo at mapagsisino na bakit nga po ba na sa bawat araw ay inihahayag ng mahal na Apo sa pamamagitan ng banal na Espiritong dumadaloy sa kanyang katauhan. Siya ay gumaganap sa kalooban ng Diyos. Natutugunan ng pangangailangan sa kalooban ng Diyos na walang nagbabayad. Ano pa kaya ako na kung mayroon man akong intindihin, maaaring kung kayo'y siyam na magkakapatid, hindi naman lahat ay may problema. Hindi naman lahat ay mangangailangan. At lalo't higit sa lahat, kung ang kapatid mo'y nakikita mong nagtitibay at tuwirang sa kabila ng pinagdadaanan ay puspos na nananalig na ang Diyos ay buhay, marapat po ba akong malumbay? Yan po ang aking mga tanong na sinasagot ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Nagutom ka na ba, anak? Hindi po. Nakakakain ka ba nang ikaw lang ang mabubusog? Lalong hindi po. Napakabuti po ng Panginoon.
Kukunin ko po yung pagkakataon nung mga nagdaang panahon, may mga anghel pong ginamit sa akin. Subalit, kung sasambitin kong lahat ng mga pangalan, baka po mayroon ako hindi masambit, ay hindi magiging mainam sa pandinig. Subalit, kung hindi po naman ako sasambit ng ilang kaukulan, ay paano pong magkakaroon ng katotohanan? Ayaw po nilang ipabanggit, ayaw po nilang ipasambit. Subalit, kagaya po ni Mother, ni Mami Beth, mahal na apo, marami po. At dinatal po yung takdang panahon na sila'y pinadapo sa iba. Sapagkat ganun po kadakilang kumilos ang Panginoon. Ngayon, may anghel na isinugo sa'yo. Sa ibang araw, iba naman. At yung mga anghel na yan na walang sawang tumutupad, pinadadapo sa iba bilang mga paru-paro. Ang mahal na apo, ako po'y nakukuha sa tanaw. Sabihin ko na lamang po na anghel natin siya sa kaukulang paghahayag ng banal na salita. Kung ano man po yung ibang kaukulang pagiging anghel niya sa buhay namin ay mahigpit na habilin na huwag na pong ilahad. Subalit sa pamamagitan po ng pagbabata ng ating minamahal na apo, para ba tayong may damdamin na sabik tayong makaparito, na kapag na-absent ka ng isang araw, parang kulang. Pagka tayo dumatal dito na parang tayo'y lugmok, na parang tayo'y may dala-dala, kapag nagsalita ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo at sa ibang mga kapatid na tinatawag ng amang tumindig dito sa harapan na buong tapang at katotohanan ng inilalahad ang mga hiwaga niya. Hindi po ba't nagdudulot sa atin ng lakas? Hindi po ba't nagdudulot sa atin ng pag-asa? Nung isang araw po kasi, nagkasala po ako. At doon sa pagkakasala kong yun ay naidulog ko sa isang kapatid. At itong kapatid na tong dinulugan ko, pagtindig sa harapan ay nagpahayag ang banal na espiritu sa katauhan niya. At ang ipinahayag po ay ganito. Kaya batid ko pong hindi sa kanyang sariling katauhan. Naalalaong baga, kung mayroon tayong problema, hindi lahat ng ating problema ay idinadaing natin kay ganon, kay ganito, kay ganyan. Subalit kung magkaminsan po ay kaparaanan pala yun ng Ama. Hirap na hirap po ang kalooban ko. Kaya kaninang umaga niloob ng Ama na ako'y makaawit ng panghihingi ng kapatawaran sa Diyos. Yun po ang isang biyayang kagalak-galak na maramdaman na ngayon sa ating pagkatao, takot na takot tayong magkasala. Takot na takot tayong labagin ang kanyang kalooban. Na hindi man tuwirang humingi tayo ng kapatawaran, ipagsigawan natin sa pamamagitan ng ating mga damdamin, sa pamamagitan ng ating mga isip, ng ating pusong binuksan ng Ama ang pandama, ay nakakahingi tayo ng kapatawaran. Napakabuti ng Ama. Napakabuti niya. Nasabi ko nga, Ama, ang damdaming ito, huwag mong ipaparam sa akin. Sa aming magkakapatid. Bagamat isasama ko ang pangalan ng mahal na Apo Conching, gayong tayong lahat ay batid natin na sa kanya'y nakapanahan at nagiging templo ang kanyang puso ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat tuwirang siya'y ginamit ng Diyos upang kung tayo pinanghihinaan, tayo'y tumindig at maging matatag. At napakadakila ng Ama. Hindi nakikita sa ating kaanyuan na tayo may pinagdadaanan. Kasi ito pong luhang ito'y sobrang galak. Kasi po, ang sabi ko sa Ama, kung tuwirang kayo po ang tumatawag sa akin, sidlan niyo po ako ng lakas. Sidlan niyo po ako ng katatagan. Alam niyo po, pag may nagpahayag na kapatid, higit sa lahat, ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, madalas halos araw-araw, naririnig ng taing ako.
Ipakipaglaban nyo't ipagwagaywayan ang aking kadakilaan. At habang ipinagwawagaywayan nyo ang aking kadakilaan, hindi ko kayo pababayaan. Huwag katakutan higit sa lahat ang inyong kapwa-tao. Kung batid naman ninyo sa puso ninyo na tama ang inyong ginagawa, na ang inyong ihahayag ay hindi isang pamamarali, kung hindi isang katotohanang damdamin, nakapupulutan ng aral ng sinuman, maaaring sa aking ihahayag, ang kapatid na ito'y pinanghihinaan at magdudulot ng kalakasan. Ilan po yun, mga kapatid? Alam niyo po, pag di kayo dumulog sa Ama, pag tindig niyo rito, parang ayaw niyo nang bumaba. Amen po ba? Subalit pag di po ako bumaba dito, di na po yun mula sa Ama. Sapagkat, batid ko na tayong lahat, higit nating pinananabikan ang bahagi ng Diyos, ng banal na Espiritu na ihahayag ng katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya po mga kapatid, ilan po yon sa aking nararamdaman? Ilan po yon sa aking mga katanungan na tinutugon ng Panginoon? Bakit? Sapat na po yung damdamin na pagmulat ng matay pasalamatan siya at magkumahog. Magkumahog na pumarito sa dakong ito't panabikan ng handog ng Ama. Ang hain niya, pagsalusaluhan ng hain niya, at umuwi tayong taglay-taglay natin ng kasiglahan. Kanina po, sandali na lang po. Kanina po, bago po ako umalis ng tahanan, ang kahilingan ko ito. Ama, kung sa bawat araw, nagmimithi kami, o ako, at hindi man sa bawat araw, ako iyong tinatawagan, ang akin lamang pong kahilingan, sa huling araw ng linggo ng paglilingkod, bukas po linggo, gusto kong sa araw ng linggo, baon ko yung kagalakan. Gamitin mo ako sa kaparaanan mo. Eh bakit po hindi mo sasabihin buhay yung Diyos eh? Eh kanina po nagpupuri. Bigla po lumapit si kapatid na Marie. At habang ako'y nagpupuri, kapatid, una ko po kayong tatawagin. Diyos ko, muntik na po akong mapasigaw. Sa galak. Yun po, kaya po pag ako'y tinatawag at parang ako'y gaya ngayon. Parang, sabi ko, hindi, walang udyok sa aking umawit, wala. Huwag po mga kapatid, muli po, ito na yung pangwakas ng aking papahayag. Pag po kayo'y tinawag, huwag na po kayong magdalawang isip. Ako po, pag tinawag at nagdalawang isip, kung 2 araw lang po, masama ang pakiramdam ko. Alam niyo po, ang mga kapatid po dito, ngayon ko po ganap at higit kong nadamat na unawaan, na kapag hindi sila nakapagbahagi, parang hindi nila maintindihan ang kanilang mga pakiramdam. Totoo po yun. Isa na lang po, kahit na hindi na po ako makaawit. Doon pong, gusto ko lang po ibahagi yung katotohanan na kapag nagmithi ka at ginamit ka na ng Diyos at minsan pinadama sa iyo na pag parang hindi ka nagmimithi, kagaya po nung kaputian kasuotan ng mahal na Apo, anibersaryo ng pagsusuot ng kaputian. Dito po ay ipinadama muli sa akin ng Panginoon ang higit na pag-ibig niya. Nung pong nag-aalay na, sambang anak na Arlene, lugod na lugod po. Damandam ako po lugod na lugod ng Panginoon sa aking nararamdaman ng gabing yaon. Sapagkat 3 po kaming hindi niloob na matawag sa pag-aalay ng mga bulaklak at kung ano-ano pa. Subalit, galak na galak po ako dun sa 3 tinawag. Sobrang puspos ang espiritu, si Teacher May, si Sister Nora at mayroon pa pong isa. Bakit po nagkaroon ako ng sabi ni Mami Beth, ay mali yun. Mali yung may kurot. Binigyan ng kaparaanan ng Ama na mabigyan pagkakataon ng ibang kapatid. Subalit ang ibig ko pong ibahagi, ganun po. Pag naramdaman mo nang ginamit ka ng Diyos at parang mithing-mithi ka, hindi ka nagamit, parang hinayang na hinayang ka. Alam niyo po ba yung damdamin na yon? Parang nagpupumiglas ang damdamin mo na kung hindi ka man nagamit sa kaukulang yun, sa ibang kaparaanan ay gamitin ka. At alam mo po, alam po ninyo, pag nakatugon ka doon sa panawagan ng Diyos, napakasarap po ng pakiramdam. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos. Kagaya po ngayon, salamat sa Diyos
sa huling araw ng linggo, Sabado, bukas po linggo, wala pong gawain. Damang-dama ko pong narinig ng Diyos ang panambitan ko kaninang umaga na bago po ako pumarito, sapagkat kaninang umaga niloob niyang ako'y tawagin at muli po ngayon tinawag niya po akong tumindig sa harapan. Kaya po, muli Ama, walang hanggan ang papuri ko sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang ibinabalik ko sa iyo. Salamat po, Ama. Tunay na buhay ka. Salamat sa kalakasan, sa kalusugan, sa buhay na pahiram. At higit sa lahat, salamat sa katatagan, sa patuloy na paghahari ng iyong banal na Espiritu sa aming mga katauhan, higit sa aming minamahal na kapatid bilang anak mong kinalugdan, ang aming minamahal na Apo Kunching, na tuwirang walang sawang tumutupad at gumaganap sa pamamagitan ng paghahayag ng salita mo. Patuloy kaming lumalakas. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Amen. Maraming salamat po, Nanay Mirna. Katotohanan nga lang po na ang bawat isa ay pinadadatala ng anghel upang ipadama ng Ama ang kanyang pagmamahal. Ang susunod pong aawit ay ang ating kapatid na si Caps Magno Guevara. Magandang umaga po sa gabing ito. Ako po ay tinawagan dito sa Dambanang upang ako ay mag-alay ng awit sa ating banal na espiritu sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunching. At sa inyo mga kapatid, mga choir, mga tagasunod, pasyente, kayo mga choir, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na 1, 2, 3. Salamat po, salamat po. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Hesukristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin, lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyian. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman.
galing sa Diyos nating ibuhay, galing sa Diyos nating buhay. Salamat po. Magandang umaga po muli. Salamat po, Tata Magno. Ang susunod po ay ang ating kapatid na Arlene Tubeo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama dahil kung loloobin po niya bukas, aking pong kaarawan. Nagpapasalamat po ako sa Ama dahil napakabuti niya po. Yung pong dinatal niyang mensahe sa akin kanina dahil ito po ay hambing nga po ito dun sa, ang buhay ko po ay hinambing niya dun sa, matagal ko na po na pinag-aaralan na recipe na maha. Kasi dati po, panay po ang search ko noon kung ano-ano po ang tamang timpla. Tapos po hanggang sa may ginamit siyang isang anghel nung nakaraang linggo, isang kaibigan na nabigay po sa akin yung isang tamang recipe. Ganun po yung bigla pong pagkatapos ko po kaninang gawin yon, biglang idinatal po ng banal na espiritu sa akin kaisipan na ganyan anak, mahihahambing ang buhay mo, na kung papaano po nung wala po ako dito sa banal na dambanang ito na dati po, doon po kasi sa hambing doon sa recipe na yun, ang ginagamit ko po kasi na cornstarch, hindi po original. Nung pong gamitin ko po na ibinigay sa akin yung original, tamang-tama po talaga yung masarap po yung lasa. Ganon din po ang nangyari sa buhay ko na nakakapakinig po ako ng mga salita ng Diyos doon sa dating buhay ko. Pero nang akayin po kami sa pamamagitan ng anghel na si Tia Elena po, nung makadako kami dito sa dambanang ito, na dito po talaga nagmumula yung tunay na mensahe mula sa banal na espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching. Tunay nga po na wala na pong hahanapin dahil po perpekto po yung lasa ng buhay. Kaya po ito pong awitin na Apo, alam ko po na kung ako po iaawit, mawawala po yung ng kanta. Kaya po kung paghihintulot nyo po, si kapatid na bunso po yung aawit nung awitin pong inialay ko po sa Ama at sa inyo po. At gusto po sa mga ginamit po ng Panginoon na ako po ay maging matatag sa paglaban ng buhay. Happy birthday, kapatid. Dito ka lang. Birthday mo eh. Hindi ko po kasi kabisado. Mother, team song mo to. Akala ko lang. Halika, duetan mo. Ay, sige. I was down and out and feeling so low. You took my hand and eased my mind. I was astray, you showed me the way, and now I finally found my home in you. I still recall the times I've been through, confused and didn't know what to do. I always gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home, and you made me your own. You were always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong,
You made them right. You made my days so bright. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home, and maybe you're wrong. Now look at you, yes, a different you. Back on your feet again. You're not afraid to face the world again, 'cause she taught you how to be strong. He made you live again. He made you live again. He made you live again. Happy birthday, kapatid. Salamat po sa napakagandang tinig at happy birthday po. Ang susunod pong Ang susunod naman pong magbabahagi ay ang ating kapatid na Marie de la Cruz. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po sa Panginoon at muli po binigyan ako ng pagkakataon upang ibahagi ang kanyang kadakilaan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bakit po ako galak na galak? Hindi ko po maipaliwanag kung ano ang galak na nararamdaman ko sa aking puso sapagkat daman-dama ko ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi nga po, sa kawalan at meron ka man, kung ang Panginoon ang naghahari sa iyo, pantay lang ang lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sapagkat sabi ko nga po kanina kay kapatid na Marisa, sa mahal na Apo, Apo, ba't ganon? Meron at wala ka, pantas lang ang nararamdaman mo, puro kagalakan. Amen po ba? Sapagkat batid natin na ang Panginoon Diyos ay lagi nating kasama. Amen po? Sa kabila ng pinagdadaanan natin sa buhay na pagdalisay, may kanya-kanya man tayong surulanin sa buhay. Subalit, kung daman-dama mo ang Panginoon na lagi sa tuwin ay nasa iyo, hindi mo alintana kung ano ang nararamdaman mo, kung anong pagdalisay ang dumarating sa iyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sapagkat sa tuwin na sinasabi ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang isang problema ay parang hangin lamang. Ito ay biglang dumadaan, hindi mo namamalayan kung sa kaliwa o kanan to daraan, subalit nadarama mo. Subalit sa pagdaan ng hangin na ito ay ang problema, manatili kang nakatindig sapagkat alam mo na may Diyos kang inaasahan na kailanman ay hindi ka hahayaang mabuwal. Amen po ba? Subalit, may pasubali po ang Panginoon. Hindi kanya hahayang tumumba kung tapat na nananalig at nagtitiwala ka sa Kanya. Amen po ba? Iyan po ang sikreto ng bawat isang alagad. Higit lalo ang ating mahal na Apo Kunching, anumang pagsubok o anumang bagyo ang dumaan sa amin, nananatili kaming nakatindig sapagkat ang Panginoon ang sandalan namin, ang matibay na muog na aming sandalan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sabi nga po, ang bawat isa ay may kapatner. Kung may lungkot, may galak. Kung may liwanag, may dilim. Kung may sakit, may ginhawa. Amen po ba?
Kung tayo man ngayon ay nasa kadiliman, hintayin natin, mag-aalauna na, papasok na ang liwanag, at yun na ang simula na makamta natin ang kahilingan na ipinangako sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Subalit sabi nga ng Panginoon, anak, mayroon akong ipapatupad sa iyo. Subalit, hindi tayo basta mananatili lamang na naghihintay sa ipatutupad ng ating Panginoon. Habang hinihintay natin ang ipatutupad ng ating Panginoon sa atin, marapat din na ipakita natin sa ating Panginoon na marapat na ipatupad sa atin ang ipatutupad niya sa atin. Amen po ba? Habang hinihintay natin ang ipatutupad sa atin ng Panginoon, siguradong maganda yon dahil ang Panginoon ang magpapatupad. Gawin natin ang marapat, gawin natin ang mabuti, tumalima tayo sa kalooban niya, meron at wala, pantay lamang, purihin at dakilain natin ang ating Panginoon at sa tuwin ay ihandog natin sa ating kapwa ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa bawat oras na pagluwal ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ibinibigay niya sa atin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapayapaan. Sabi nga ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi lang sa material na bagay mo maipadadama sa kapatid mo ang pag-ibig o ang pagtulong mo. Sa simpleng pamamaraan, sa pagtupad o pag-apuhap mo sa isang tao na nalulugmok, ihahon mo siya, bigyan mo siya ng mabuting salita, nakatupad ka na sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi ka man gumamit ng salapi, subalit ang puso mo ang ibinigay mo sa kapwa mo, mas higit na mapalad ka kaysa nagbigay ng salapi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya maraming salamat po. Nagpapasalamat ako sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching at dinako niya ako sa dakong lugar na ito sapagkat dito mula ulo hanggang talampakan nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat dito ko nasampungan ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kapanatagan, ang tunay na hindi ko maipaliwanag na kagalakan na nararamdaman ko sa aking puso na binigyan niya ako ng pandaman na hindi na ako marunong magalit. Pag may kagalit-galit, parang nagdaan lang sa akin na okay lang yan, idinudulog ko na lang. Hindi katulad ng dating buhay na pag nagalit ka, nandito sa puso mo, natulog ka na, andun pa rin. Subalit kay buti ng Panginoon, ipinagkaloob niya ang damdamin na pag-ibig. Pag po pala iyon ang nakamit nyo sa inyong puso, ang pag-ibig, lagi pong payapa ang kaisipan nyo, lagi kayong masaya, anuman ang dumarating na pagsubok, okay lang, panatag kayo, pagkat alam nyo na ang Diyos ay buhay na nasa inyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, nagpapasalamat ako sa ating Ama sapagkat dito sa dakong ito, dito niya ibinigay o dito niya pinanahan ng kanyang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching at maraming salamat po. Mula ulo hanggang talampakan ng aking pagkatao, nagpapasalamat ako sa ating mahal na Apo Kunching sapagkat buong puso't kaluluwa niyang tinanggap ang pag-aatas ng ating Ama, ganon din sa buo niyang pamilya na sumusuporta sa Kanya, sapagkat kung hindi sa susuportahan ng pamilya niya, hindi sa makakapagtagumpay. Amen po ba? Kaya maraming salamat po sa buong pamilya at higit lalo kay Apo Kunching na tuwirang inihahayag ang salita ng Diyos upang tayong lahat ay makinabang sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya wag po nating sayangin ang bawat salita na iniluluwal ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sapagkat ito ang susi ng buhay na walang hanggan. Magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat po kapatid. Ang huli pong magbabahagi ay ang ating Mother of the House, si Mami Maris. Salamat po, Ama. Muli sa oras na ito ay tinawagan mo ako upang maghayag ng iyong kabutihan at kagandahang loob na patuloy mong pinatutupad sa aming buhay, na ikaw ay Diyos na buhay na aming tinanggap sa dakong ito sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay naghahasik ng mga aral na mula sa iyo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, sadya pong napakadakila ng ating Panginoon kung bilang pagkatao. Minsan, maaari mong kahiyaan na puro na lang silang tinatawag, puro na lang silang nagbabahagi. Subalit kung hindi po natin pagmamasdan yaon, sa bawat pagbabahagi, may mapupulot po na aral ang bawat isa, na antas-antas na kaganapan na ipinagkakaloob ng Ama sa buhay ng tao, makakapulutan po ng aral. Amen po ba yun? Habang nagbabahagi ang mga kapatid ko, sabi ko nga po, ang lakas ng loob na binibigay ng Diyos sa bawat isa
ay lakas ng loob na hindi kayang ibigay ng tao. Amen po ba yon? Na sabi ko nga, nung nagkasakit po ang ating mahal na Apo Kunching, sa pagtubos po doon sa isang may karamdaman at ngayon ay hindi na po nagpakita, nagkaroon po ako ng malalim na pagninilay. Kami po ni kapatid na Myrna, nang kami po ay inakay ng aming mga paa nang siya po ay naroon po sa loob ng silid. At hindi namin mabatid na dalawa bakit kami lumuluha. Luha ng galak sapagkat sa kabila po ng nararamdaman ng mahal na Apo ay inapuha pa rin po kami ng banal na Espiritu upang bahaginan po kami ng pahayag, kaukulan sa pag-asa na patuloy na ibinibigay ng ating Diyos. At syempre po, bilang isang alagad, sabi ko nga po kanina sa taas, higit kong naramdaman na ang Diyos ay hindi bumababa upang sabihin sa iyo na, eto ako anak, naghandog ako sa iyo, mahalin mo ako. Kundi sa pamamagitan ng pandama na ibabahagi sa iyo ng Diyos, yung taong ginagamit o taong mga ginagamit sa iyo na kapag dudulot ng galak at kabutihan sa iyo, maaaring maihandog mo rin ang para sa Diyos sapagkat wala ang Diyos na bababa. At yun po yung naramdaman namin sa aming mahal na Apo Kunching, na sa tuwina kapag humahayo po siya at wala sa dakong ito, naroon po yung kaukulan na lakas ng loob na kailangang ipakibaka namin na ang dambanang ito yung patuloy na makapaglingkod kami. At naroon yung alam po namin na isang araw ay babalik sapagkat alam namin nagmisyon. At yung kaganapan po na yun na siya'y binigyan ng pagdali sa ating Panginoon dahil sa pagtubos ng isang may karamdaman upang makalaya, iba po yung naramdaman namin ni kapatid na Myrna, na iyak po kami ng iyak na hindi namin intindihan. Nasabi ko nga po sa inyo sa tuwi na sinasampit namin sa inyo, hindi ako, hindi ang kahit na sino ang makakakaya ng tinutupad ng aming mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? At doon ko po nakita, doon po ihulgit pinasok sa puso ko yung kaukulang sa amin po palang mga alagad, kailangan po namin maging one-man woman lang. Amen po ba yun? Kumbaga sa isang kasintahan, hindi ka maaaring maging salawahan, kundi kung saan ka nakasumpong na tapat na nagmahal sa'yo, kailangan wag ka rin magtaksil, kundi maging tapat ka rin sa nagmahal sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang pinadama sa akin ng Panginoon. Ewan ko si kapatid na Myrna, alam ko yun din po. Hanggang nag-iiyakan po kami, sapagkat syempre po bilang mga pagkatao, ang ginampanan po ng aming mahal na Apo Kunching, hindi ko po itinataas ang kanyang pangalan, subalit maging kayo makapagnilay. Na sa pagbabahagi po ng bawat isa bilang ginagamit ng mga alagad, wala po sa gatiting ang karunungan na handog, kundi ang karunungan taglay ng ating mahal na Apo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay walang makapapantay. Buhay pa ba ang Diyos? At yun po ang isang kaukulan na sabi nga ng ating Panginoon, anak, yung pinadama po sa puso ko, na kami po palang mga alagad ay dapat maging loyal sa aming amo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ewan ko lang po, hindi ko po sasakupin ang damdamin ng mga kapatid ko, subalit yun po ang pinadama sa puso ko, dahil sa kaparaanan na dulot niya sa dakong ito, na ginamit ang ating mahal na Apo Kunching, at kung paano yung kaukulan na kapag binigyan siya ng karamdaman, mahirap tanggapin na hindi po namin alam, kahit kami nila Mami Beth, ano po ang magaganap. At hindi namin po yun kinatatakutan, na alam po namin na ang bawat isa may wakas ang buhay. Subalit, batid din po namin na lahat yun ay pahintulot upang kami lahat na mga hinirang sa dakong ito magnilay. Na ang isang kaukulan na ginamit, ang isang katauhan na ginamit sa amin upang mabuksan ang aming diwa at malinis ang aming puso, ay tuwirang hindi kami maaaring maging palalo sa pagtanggap doon sa kaukulang dulot ng Ama, sapagkat nagkaroon ako ng pagninilay na kung ang mga hinahandugan ay magiging palalo at hindi bibigyan ng halaga ang kaukulang dulot ng Diyos, paano yung ginagamit kung yun ay tuwirang kukunin na ng Diyos? Amen po ba yun? Na walang pinagkaiba, na kailangan wag tayo maging abusado. Amen? Sige, magnilay po kayo. Ang ating Ama, hindi nga siya nagsasawa, wala siyang kondisyon.
Subalit, mayroon siyang ibinibigay na takda sa bawat isa. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, bakit ito ang binahagi ko sa inyo? Hambing sa isang ilaw. Ang ilaw na dulot ng banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay hindi pa undap-undap. Hindi siya kagaya ng ilaw na maaaring mag-brown out dahil artificial lang siya. Kundi ang ilaw na ipinagkaloob ng Diyos sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay ilaw na hindi natin nakikita nagniningas, subalit kapag tinanggap natin sa ating puso, maging tayo ay maliliwanagan. Buhay po ba ang Diyos? At yung ilaw na ito ay hindi pinagkait ng Diyos sa ating lahat. Nasa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa bawat araw, sa bawat oras, doon po higit pinadama ng Diyos sa puso namin bilang mga alagad at kaps sa dakong ito, na ang pinanghahawakan namin na mula sa Diyos ang pinagmulan, mga bahagi at aral niya na katotohanan na sa bawat tumutupad at pagganap ng bawat isa, ikaw mismo may makadadama ng kabutihan. At kung paano ginamit ang ating mahal na Apo, sa dakong ito, sabi nga ni kapatid na may birthday bukas, ni kapatid na Arlene, anong tinuran niya? Noon gumagamit siya ng hindi original na cornstarch at makikita mo para lang siyang pulbos na kapag nilagyan mo ng tubig, hindi mo makikita yung lapot. Subalit yung original na cornstarch, pag nilagyan mo ng tubig, kahit hindi pa siya naluluto, makikita mo na yung dalisay at malapot na cornstarch. Ganon din sa dakong ito. Wala nang magiging pangalawa pa na gagamit na magiging original, kundi maaari may lumabas. Siyempre pa alam nyo naman, version o dili kaya ay fake. Kaya mga kapatid, nawa po tayong lahat, dahil ipinakikita na ng Ama ang daan upang kamtin siya ng mainam. Ang ilaw na taglay ng banal na Espiritu ay walang pagkakupas kailanman. At sa pamamagitan po ng paggamit sa ating mahal na Apo Kunching, hindi lang sa salita upang maghayag at tayong tutupad. Hindi siya nag-uutos at hindi rin maaaring sabihin tayo ang gagawa, kundi ang tumatanggap ng salita ng Diyos ay mismong gumagawa at tayong lahat ay nasisilayan natin ang gawa ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya madaling tularan. Amen po ba yun? Madaling tularan. Iba po kasi yung gawin mo ito, utusan ka gawin mo ito, pero yung may katawan hindi gumagawa. Tao yun. Amen po ba yun? Subalit ang ating Panginoon, ang atas niya, kapag tinupad mo, mismo sa sarili mo, at inihayag mo sa kapwa mo, at gumawa ang kapwa mo, lahat masaya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po ang bahagi ng ating Panginoon sa dakong ito, na sa bawat araw ay aming pinananabikan. Nasabi ko nga kanina, halos hindi ko maidilat ang aking mata sa sobrang sipon na ang bigat ng aking ulo, hindi ko maintindihan, subalit kailangan tumupad at gumanap. Sapagkat sa bawat pag-aatas, kapag ang kaukulan ay para sa Diyos, pakiramdam ko po, pag hindi ako nakatupad, mababawasan po yung kaloob eh. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sige po, walang pinagkaiba po sa trabaho. Bakit ka uumintuhan kung hindi ka naman nag-overtime? Amen? Kaya dito sa dakong ito, kami mga alagad, nakita nyo po, ang ilan, kagaya ni Mami Beth, kapag nawawala yan, may ginagampanan ng iba sa labas, pero pangkabanalan pa rin. Handog ang katawan, ihahandog ang kaukulan upang bumuo at hindi kung saan-saan. May mga kaukulan din pong mga katauhan na kapag tumutupad po sila, may atas kung ano ang gagampanin sa labas. Subalit, hindi na po namin sagot yung hindi pumapasok, tapos ang ginagawa ay sanlibutan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Patawad po sapagkat panahon na sabi ng ating Panginoon, hindi siya kalokohan, kundi kung paano kang tumupad at tumanggap sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yun na po yung sekreto na napakatagal na naitago. At kaganapan po ngayon sa panahon ng Espiritu, ito na po yung realidad na kailangan nating tumupad. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, alam niyo po ang sarap. Kanina, sabi ko sa Panginoon, pag uwi ko sa tahanan, hinatid ko yung aking pamangkin. Sabi ko kay kapatid na Pearl, naku, 5:30 na, makakaidlip pa ako kapatid, ang sakit ng ulo ko. Sige po, humiga po kayo. Pagkatapos niyan, alam niyo po, sabi ko nga po, ang kapayapaan na dulot ng banal na Espiritu ng ating Panginoon ay kapayapaan na kahit nakaupo ka, makakaidlip ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yung kaukulan na, sabi ko, gigising na. Sabi ko, Ama,
Wini-wish ko kanina, nagpadinig sa akin si kapatid na Myrna, hahaplusin kita mamaya. Siyempre po, bilang mga alagad, nasasabik din po kaya kami mahaplos. Buhay po ba ang Diyos? Kung ang mga pasyente po ay nagmimiting haplusin po, kami din po, gusto rin po namin mahaplos. Bilang katauhan, ay masarap po yung nahahaplos, nare-relax. At purihin ang Ama pagdating sa taas. Kapatid na Myrna, hinahabol talaga kita, gusto ko magpahaplos. Pero alam nyo po, sabi ko, yung diin ng kanyang pagganyan sa ulo ko, hindi ko na maramdaman. Sabi ko, manhid na ba yung mukha ko? Hindi ko maramdaman, hard na daw po pala yun. Anong nais ko po ituran sa inyo? Ganyan po, kapag nasa Panginoon ka, kapag tinanggap mo ang Diyos sa puso mo, magiging manhid na ang pakiramdam mo. Hindi mo na pakikinggan kung anong sakit na gawa ng kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Marami po siyang nagagawa. Nabamanhid yung katawan mo doon sa mga bagay na alam mong hindi makakabuti sa'yo. Amen? Na sa madaling salita, hindi na tinatanggap ng mo, hindi na rin tatanggapin ng isip mo. Dahil alam mo, toxic yung sabi nga ni Mami Beth. Kaya, mga kapatid, ito lang po iwanan ko po sa inyo. Ang kapayapaan na dulot ng ating Panginoon, mangilan-ngilan pa lang ang nakakamit. Sapagkat, ilan pa lang tayo dito ngayon, wala pa tayong 200 or 300, ano po? So, ibig sabihin, kung sa dakong ito, nakakatanggap ka ng kapayapaan, mga kapatid, pwede tayo mag-multiply. Bawat isa na makakausap ninyo, ibigay nyo rin po yung kapayapaan ng ating Panginoon at sigurado, kahit hindi sila makarating sa dakong ito, mararamdaman nilang ang Diyos ang tinanggap nila. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yan po iwanan ko po sa inyo, masarap, sabi nga, masarap na mahirap. Mahirap dahil kung hindi ka paniwalaan ng tao, okay lang. Masarap, paniwalaan ka mat hindi, masarap pa rin. Kagaya po ng kaganapan sa dakong ito, na akala po namin noon, ako bilang alagad, paano ko kaya gagampanan yun? Paano kaya yun? Puro paano? Subalit, ang katotohanan pala, kapag ang Diyos na ang tinanggap mo sa puso mo na siyang tutupad sa'yo, sino magiging laban sa'yo kapag ang Diyos ay sumasayo? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po tayong lahat. Nakakatawa lang po talaga ang buhay. Nakakatawa po talaga. Kaya sa dakong ito, mayroon nga at wala, sabi ni kapatid na Marie, pantay lang. Totoo po yun. Kaya minsan, gusto ko pong magbiro sa inyo, kapag may naghahandog po sa amin, wala po kaming hinihingi kahit na ano, subalit yung nakakadama, kapag hinahandugan po, nagbiro pa nga po ako Bakit? Mukha na ba kami naghihirap? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi po. Pabiro ko lang po yun. Salamat sa Ama at ang dakong ito ay patuloy na ibinibigyan ng Ama ng kapayapaan at pagpapala na walang hanggan. Na kaming lahat po, wala mang taglay, wala mang pagkukuhanan, wala mang hawak, subalit may Diyos na humahawak at nagbibigay, kami pa rin ay mabubuhay. Muli, magandang umaga. Sabi nito. Maraming salamat po, Mami. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid nating nagbahagi. Ang lahat po ay inaanyahang tumayo at maghawak-hawak kamay at awitin natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon.